Ang mga pagbasa ngayong araw ay humihimok sa atin na suriin ang sarili ukol sa ating pangangailangan sa Diyos. Tinuturuan tayo ng simbahan na kilatisin ang ating pagkakakilanlan sa Panginoon upang mas maging malalim at pakabuluhan ang ating pananampalataya at pakikitungo sa Kanya. Giit ng Iglesia, in order to avoid superficiality, we must ask ourselves if we really know our need for Jesus and examine if our thoughts and attitudes, our priorities and schedules, our actions and words show that we know our need for the Lord. Pinapayuhan tayo na huwag tularan ang mga Pariseyo sa Ebanghelyo na nagsasabing kailangan nila ang Diyos, ngunit kulang sa pagpapakumbaba at pagsuko. Ang problema ng mga Pariseyo, bukod sa iniisip nilang sila'y mas banal kumpara sa iba, sa kanilang kayabangan, naging ugali nilang maghusga sa kapwa. Hindi sila naging sinsero sa paghahanap sa Diyos. Dahilan ng kanilang pagkabulag, higit sa lahat sa pagkilala, sa mapagpala at mapagpatawad na presensya ng Diyos sa tauhan ng Panginoong Hesukristo. Mapapansin ang tunay na mapagpakumbaba at kumikilala sa Diyos sa kwento ay ang mga mambubuwis na itinuturing na mga makasalanan katulad ni San Mateo dahil nakita niya rito ang kabuluhan ng kanyang buhay. Dahil bukas ang kanyang puso sa gitna ng panlalait at paghusga ng mga tao. Wala nang nasabi pa si Jesus sa kanilang engkwentro, kundi sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ni Mateo, iniwan niya ang lahat at agad sumunod sa Panginoon at tuluyang nagbagong buhay. Puna ng simbahan, Matthew's heart was open to God, ready to immediately drop his own pursuits and plans to follow wherever God led. Nabighani siya kay Jesus at hinayaang gumalaw ang Espiritu. Sana manatili ding bukas ang ating puso sa Panginoon at madama din nawa natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Giit pa ng simbahan, we need God, for without Him, we can never be satisfied. Nabatid ito ni Mateo, hindi sa kanilang mga leader na walang ginawa, kundi husgahan sila bilang makasalanan. Nadama ni Mateo ang awa at patawad kay Hesukristo. Nawa, tingin mo sa ating puso ang mga kataga ng Panginoon bilang kanyang tugon sa mga mapagpaimbabaw. Habag ang ibig ko at hindi hain. Kalooban ng Panginoon na namnamin natin ito ngayong araw. Payo ng simbahan sa tanan. As we go into the world as followers of Jesus, let the people we meet come to know God's mercy and liberty through us. Iwasan nawa natin ang maging mapaghusga sapagkat kung tanggap natin ang ating kakulangan at pagkakasala sa harap ng Panginoon, mas magiging mabisang instrumento tayo ng kanyang awa at patawad. God bless you.